Hello po sa lahat po ng mga nagmamahal at sumusuporta kay Mr. Daniel Padilla dahil usap-usapan ngayon ang patungkol sa yung event na kung saan magkasama nga si Miss Catherine, si Daniel at saka si Kayla Estrada. Ano nga ba ang mga kaganapan sa ganap na ito? So pag-usapan natin yan maya-maya lang. But before that, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So this time, eto na, pag-usapan po muna natin ang ilan sa mga trending videos, no? Kung saan lumabas po ito at nag-trending po siya sa social media platform like Facebook kasi ang daming nagkuha ng clip na ito kung saan hinulaan, no, ng isang fortune teller na si Daniel Padilla ay mabubuntis si Kayla Estrada sa taong 2026. Walang takot na gawin ng kanyang prediksyon ang isang psychic at tarot card reader hinggil sa nakikita niyang future ng relasyong Daniel Padilla at Kayla Estrada. Ayon kay Mamu, maganda ang magiging pasok ng 2026 kay Daniel Padilla dahil uulanin ito ng blessing kasama na sa trabaho. Magkakaroon din daw ito ng anak kay Kayla na dahilan para magpatali na ito next year. Pinag-iingat din ito si DJ dahil posible raw itong mascam pagdating sa pananalapi. So yan po yung mga lumabas doon po sa kanya pong tarot reading. Nakikita naman niyang sobrang in love ang dalawa sa isa't isa. Sa kaso ni Kayla, marami ring grasyang darating dito kasama ng movie at TV offers pero mauudlot daw ito sakaling magka-baby na sila ni Daniel. So yun po yung mga usap-usapan ngayon sa social media na talaga namang grabe po yung kanilang mga naging reaksyon, no? Kitang-kita rin daw na naka-move on na si DJ sa kanyang ex na si Miss Catherine Bernardo. At syempre, bilang pagmamahal na ipinapakita ni Rhea Ataide para kay Daniel at saka kay Catherine at ni Mr. Sanjo Marudo dahil po sa kanila pong wedding ay dumalo, no, itong si Kayla Estrada, Daniel Padilla at saka po itong si Mr. Daniel, Kayla and Catherine Bernardo. So sa mga videos po na napapanood po natin sa screen, kitang-kita po natin na parang may mga chance na talaga nagkakatinginan sila ni Daniel at nakakaramdam ng awkwardness, no, ang isa't isa. Pero ang maganda rito is very professional talaga si Catherine. Kaya niya nang humarap kay DJ ngayon, which means totally naka-move on na sila, 'di ba, sa kanila pong pangyayari sa buhay nila. And of course, syempre nakita rin at namataan na itong si Daniel Padilla at saka si Miss Kayla Estrada ay sabay na umuwi. Tapos sumakay siya dun sa car nitong si Daniel. Pero meron ding isang video na talagang tawang-tawa yung ilan sa mga fans ng Katniel dahil dun po sa kanilang paglalakad, nakita po nila na iniwan ni Daniel si Kayla. So dahil po dito, ang dami mga comments sa bakit daw ganun yung treatment nitong si Daniel Padilla kay Kayla Estrada. Samantalang dati, hindi naman talaga natin siya nakikitang gano'n. Lagi sila magkasabay ni Catherine, diba? Hindi niya iniwan si Catherine. But this time, siguro naman po, let's give Daniel Padilla sa benefit of the doubt na sa mga pagkakataon na yun, baka siguro nagmamadali na siya dahil isa siya sa mga entourage ni Sanjo Marudo Dahil si Kayla Estrada ay part lang po ng parang lang siya, na-invite lang siya, no? Parang dumalo lang siya doon. Pero merong pong part si Mr. Joshua Garcia, si Mr. Daniel Padilla at saka po itong si Catherine. Kaya po talagang kailangan nilang mauna dahil part po sila ng entourage nitong si Sanjo Marudo. So ang maganda lang dito is talagang din nila pinalagpas yung invitation nga ng kanilang mga kaibigan, and ang dami pong mga video clips na nagkakalat ngayon sa social media patungkol sa bagay na ito, and natutuwa naman po yung marami kasi talagang makikita natin sa dalawang ito na
nakita mo kung gaano kasigla si Daniel kahit nandyan pa si Catherine, 'di ba? Kumbaga parang hindi na rin siya affected. At hindi na rin maaari kasi doon po sa party pa lang, 'di ba, sa ABS-CBN Christmas Special 2025 ng event na 'yon, is nagkita na sila doon at talagang kumbaga parang na-win na po nila yung sarili nila na hindi na sila makaramdam ng anumang awkwardness just in case na magsama sila sa iisang event. That's the reason why mapapansin niyo sa mga video sa parang okay na okay sila, wala silang problema, 'di ba? Pero ang pinoproblema ngayon ng mga Katniel fans yung lumabas sa tarot reading. Sinasabi nila na kung magkakatotoo talaga yung tarot reading na ito na magkaka-baby na si Mr. Daniel Padilla, ano raw yun parang second quarter of the year. So which means after 3 months, after January, February, March. So, ina-expect po ng ilan na dun sa second quarter of the year, which is April, May, June. Ayun, yun yung mga high expectancy ng mga fans ng Kainiel, na yun nga, meron nga daw kasalan at meron din pong bagong baby na lalabas. At yun ay baby ni Miss Kayla at saka ni Catherine. Yun po yung chika ngayon, no? At pinag-uusapan yan. Lalo-lalo na dito po sa sa isang platform sa Reddit. No, talagang grabe po yung mga usap-usapan dito sa Reddit. Talagang as in hindi mo parang meron silang magkakaibang chika patungkol dito. Sabi nung isa, mas chika sa akin nag-church wedding na pala si Sanjo at Rhea. Wala bang chika about the wedding? Parang mas okay i-feature yun. Unplug ang wedding, bawal daw phone hanggang reception. Kaya yung mga videos patakas lang for sure. Okay. Kaya naman pala sa mga video na nakikita natin, parang wala po silang inilabas. Yun nga yung mga nakikita natin ngayon is very lang siya, no? Parang sabi nga ng isang nag-comment sa Reddit na parang panakaw lang daw di umano yung mga videos na ito. Ako, I found out kasi may dumaan sa FYP ko na nagreklamo na wala siyang parkingan, and so spill niya na lang dahil sa kasal ni Sanjo. Tapos few hours after, dumaan na tong mga Daniel, Catherine and Kayla sightings. And both are happy with their own lives. Wag na sanang gawa ng issue, which is true, 'di ba? Kaya nga mas mukhang chika pa yung nag-church wedding si Sanjo. Pag nag-google ka at walang news about their church wedding, tinatago. Lalo na mainit sa tao ang mga attidel dahil sa flood control. Ayun. So ito na, parang ang chika nila dito ay patungkol. Sabi kasi ng ilan, bakit daw si Kayla, si Daniel at saka si Catherine ang nagte-trending? Samantalang ang kasal po ni Sanjo yun, 'di ba? Ayaw naman, parang talagang sila talaga yung talagang hinahabol talaga sila ng mga fans, talagang yun ang inaabangan dun yung kung ano yung magiging reaction nila, ganon. Pero sa tingin ko naman parang mas care na talaga ni Daniel itong si Kayla kaysa kay Catherine Bernardo, no? So talagang totally kailangan na mag-move on ng mga Katniel fans dahil nag-move on na po si Daniel kasama si Kayla Estrada. And kaya nga sabi dyan, what kung nasa vicinity sila, they are in showbiz, at di maiwasang magkaka-encounter sila somewhere at somehow. Diyos ko, malamang instances talaga na makakasalubong ang mga young events dahil same management, same network pa, plus 11 years nila, may naging kaibigan na sila at di maiwasang ma-invite sa mga ganap na friends nila. Yun, tama naman po yung inyong mga yung inyo pong mga sinasabi dito po sa Reddit, Archika PH. So anyways, ano man po ang maganap at kung totoo man po yung reading dito kay Daniel, edi mas maganda at least may bagong apo na si Miss Carla Estrada kasi gusto niya na rin naman magkaroon ng another apo, lalo-lalo na kay Daniel Padilla. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV and DarEds channel. God bless everyone.